May isang bundok na puno ng misteryo at takot, kung saan ang mga kabataan ay nagtitipon tuwing bisperas ng Pasko para sa isang pag-akyat na puno ng saya at panganib. Ngunit sa likod ng mga kwento ng kasiyahan ay nagtatago ang isang nilalang na kilala bilang Sigbin na nagbabanta sa katahimikan ng gabi. Sa kwento ng tatay ko, siya ang napiling manguna sa pag-akyat, dala ang tapang at isang anting-anting na ibinigay ng isang matanda. Pero sa gitna ng dilim, isang nakakatakot na laban ang naganap na nag-iwan sa kanya ng mga sugat at lihim na hindi basta-basta malilimutan. May isang kwento ang tatay ko na hindi ko malimutan. Siguro dahil sa takot na naramdaman ko nung una ko itong marinig. Pero sa palagay ko, dahil din sa aral na natutunan ko mula sa kwentong ito. Noong 15 years old daw si Papa ay napili siya para manguna sa taunang pag-akyat sa bundok tuwing bisperas ng Pasko. May isang bundok kasi malapit sa kanila na inaakyat ng mga kabataan tuwing bisperas ng Pasko. Doon sila nagkakaroon ng munting salo-salo at naglalaro ng mga laro. Sabi ni Papa ay hindi naman kalakihan yung bundok, pero may mga kwento na tungkol sa Sigbin na nakatira raw doon. Siyempre, sabi ni Papa ay hindi siya naniniwala sa mga ganoong kwento. Kaya nga raw siya napili na manguna sa pag-akyat ay dahil sa tapang niya. Pero may isang matanda na nagbigay sa kanya ng anting-anting. Sabi nito yun daw ay proteksyon laban sa Sigbin. Hindi naman daw siya naniniwala pero tinanggap niya rin yung anting-anting. Parang wala namang mawawala, di ba? Dahil yung matanda ay isa sa mga huling tao sa kanilang bayan na may alam pa sa mga sinaunang tradisyon. Noong araw ng pag-akyat ay nagdala si Papa ng mga pagkain at inumin. Sumama sa kanya yung mga kaibigan niya at dahil siya nga yung leader, ay siya ang nauna sa pag-akyat. Habang naglalakad daw siya, ay may napansin siyang mga marka sa lupa malapit sa isang kuweba. Parang mga bakas ng paa ng malaking aso. Kinabahan daw si Papa pero hindi niya pinahalata sa mga kasama niya. Pagdating sa tuktok ng bundok ay naghanda sila para sa gaganaping salusalo mamayang gabi. Sa gabi ng bisperas ng Pasko ay nagsalusalo sila sa mga pagkaing dala nila. Naglalaro sila ng mga laro gaya ng taguan, habulan at iba pa. Sabi ni Papa ay masaya raw ang lahat. Nakalimutan niya yung takot na naramdaman niya nung makita niya yung mga bakas ng paa. Pero nung mag-uwian na, dahil siya nga yung leader, ay siya uli ang nauna sa pagbaba ng bundok. May dala siyang lampara dahil madilim na. Habang naglalakad siya ay nakikiramdam siya sa paligid. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may nakatingin sa kanya. Pinagpapawisan na raw siya ng malamig, kaya kinuha niya yung anting-anting na binigay sa kanya ng matanda at nagdasal. Biglang may humila sa kanya mula sa likod. Napasigaw daw siya, pero nung makita niya na yung matanda lang pala ay nakahinga siya ng maluwag. Pero napansin niya na duguan yung matanda at may dalang itak. Tapos ay tinuro nito yung kuweba kung saan nakita niya yung mga bakas ng paa. Doon niya nakita yung Sigbin na dahan-dahang lumalabas mula sa kuweba. Katulad nga raw ng sabi-sabi ay mahahaba yung tenga nito na parang pakpak ng paniki. Malalaki yung mata, parang nagliliyab sa dilim at patusok yung nguso na parang handa kang lapain. Parang aso na hindi niya maintindihan kung saan lahi nabibilang. Sinugod daw sila ng Sigbin at sinalubong ito ng matanda. Kahit nanginginig sa takot, si Papa ay nanatiling nakatayo. Sinaksak ng matanda yung Sigbin, pero nasugatan din ito ng matulis na kuko ng halimaw. Nagulat daw si Papa dahil yung sugat ng matanda ay biglang naghilom, parang may mahiwagang kapangyarihan. Tapos ay nag-iba yung anyo nito, unti-unting nagkaroon ng balahibo yung matanda, nagmukhang aswang. Yung mukha nito ay nagmukhang aso. Yung matanda pala ay isang aswang. Nakipagbakbakan yung matanda sa Sigbin at si Papa ay hindi alam ang gagawin.
Tapos ay naalala niya na takot sa apoy ang mga halimaw. Kaya tumakbo siya pabalik sa tuktok ng bundok at kumuha ng baga mula sa pyre ng pagdiriwang. Pagbalik niya ay nakita niya na duguan na yung matanda at yung sigbin ay sugatan din. Nilapitan niya yung sigbin at tinakot niya ito gamit yung baga. Umatras yung sigbin at sinubukan niyang sunugin ito. Tumakbo yung sigbin pabalik sa kuweba at hinabol niya ito, pero nawala na yung sigbin. Paglabas niya ng kuweba ay nakita niya na naglalakad na pauwi yung matanda. Tinawag niya ito pero hindi siya nilingon. Sa umaga ay umuwi siya mag-isa. Dala yung mga sugat at takot na naramdaman niya. Pinagkahalat niya yung kwento ng laban nila ng sigbin at dahil doon ay nalaman ng mga tao sa kanila na aswang yung matanda. Si Papa na ang naging bagong tagabantay ng bundok nila, pero dahil nga sa kwento niya ay wala nang gustong umakyat doon. Siya na lang ang umaakyat doon tuwing bisperas ng Pasko. At sa tuwing bumababa siya ay dala niya yung anting-anting ng aswang na matanda, palaging handa. Kasi alam niya hindi pa tapos ang laban nila ng sigbin at baka bumalik ito anumang oras. Ang kwento ay nagpapaalala na hindi lahat ng misteryo ay dapat suungin, lalo na kung buhay ang nakataya. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, mga ka-creepy. Tandaan, sa dilim ng gabi, baka may matang nagmamasid sa iyo.